1,000 Pag-ibig MP2 monthly savings. Sapat ba para sa retirement mo? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa nakaraang 5 taon. Noong 2020, nakapag-declare sila ng 6.12%. Noong 2022 naman, nakapag-declare sila ng 7.03%. At noong 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.10%. Gagamitin natin ang dividend rate na ito para makuha natin ang average rate nila sa loob ng 5 taon. Ang average rate na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng Pag-ibig MP2 savings. Kung mas mataas sa 6.66% ang ide-declare nila, katulad noong 2022 hanggang 2024, aba, mas favorable para sa atin kasi mas malaki ang kikitain natin na dividend rate. Pero kung mas mababa sa 6.66%, mas mababa din ang kikitain natin sa ating Pag-ibig MP2 savings. Mga kapeso, gawa tayo ng computation para sa iba't ibang age bracket. Gawa tayo para sa 25 years old, 30 years old, 35 years old, at 40 years old. Sabihin natin na mag-retire tayo at the age of 60. Ibig sabihin mga kapeso, kung 25 years old ka magsisimula, 1,000 pesos hanggang 60 years old, 35 years tayo maghuhulog mga kapeso. Gamitin natin ang 6.66% na na-compute natin na dividend average rate. Pero mga kapeso, ito man ang gagamitin natin sa buong computation natin, paiba-iba ang dividend rate na idinedeclare ng Pag-ibig depende sa kanilang income kada taon. Nagkataon lang na ito ang gagamitin natin sa computation natin. Kung mas mataas dyan, mas maigi para sa atin kasi mas malaki ang kikitain natin. Ang 3 entitled months naman natin mga kapeso para sa October ay 3 months na lamang ang natitira. Paano ba natin to kinompute? Ibig sabihin, October hanggang December, 3 buwan na lamang ang natitira. Kaya magiging prorate muna ang dividend income natin. That is 1,000 pesos times 6.66% times natin sa 3 months. I-divide natin yan ngayon sa 12 months in a year. Ibig sabihin, ang total money natin ay 1,000 plus 16.65. Sabihin natin, dire-diretso tayo maghuhulog ng 1,000 pesos hanggang December 2025. Ang total na nahulog natin, 3,000 pesos. Pero, ang total money na natin ay 3,033 pesos na. Pero mga kapeso, sa susunod na taon ng 2026, yan 3,033 pesos natin, kikita na agad yan ng buong dividend income or 12 months na. Kaya yung 3,033 mo, magiging 3,235 pesos na. Tuloy-tuloy pa rin tayo maghuhulog ng 1,000 pesos ng buong 2026. Ang entitled months ng January natin, 12 months. February naman, 11 months. Kasi February hanggang December, 11 months yan mga kapeso. Pababa ng pababa at yung December natin, 1 month na lamang ang natitira. Ang total na nahulog na natin, 15,668 pesos na mga kapeso. Kasama na dyan ang tubo. Tuloy-tuloy tayong maghuhulog mga kapeso. Kaso nga lang, every 5 years nagmamature ang ating Pag-ibig MP2 savings. Pero 35 years tayo maghuhulog. Paano ang gagawin natin? I-withdraw mo mga kapeso. And then pagka-withdraw mo, gawa ka ng panibagong MP2 account. Ihulog mo ulit ang lahat ng na-withdraw mo at tuloy-tuloy tayo maghuhulog ng additional 1,000 pesos kada month. So makakabuo tayo ngayon hanggang dumating yung 35 years or dito sa 10th year natin, withdraw ulit natin, redeposit ulit. Dumating ang 15 years na naghuhulog tayo, ganun ulit mga kapeso. Dumating ang 20 years, 45 years old ka na nito mga kapeso. Ganun ulit, withdraw, redeposit. Ito mga kapeso, 50 years old ka na, 25 years na tayo naghuhulog sa Pag-ibig MP2. Withdraw ulit, redeposit. 55 years old ka na nito mga kapeso. Withdraw, redeposit. Ito na mga kapeso, paparating na tayo sa retirement mo. 35 years kang naghulog sa iyong Pag-ibig MP2. Mga kapeso, ang total na nahulog mo kasama na ang lahat ng dividends na kinita mo ay 1,606,387. Sabihin natin mga kapeso, hanggang anong age mo o sa estimate mo na
mai-receive mo yung retirement fund mo. Sabihin natin, 60 years old ka nag-retire, sabihin natin hanggang 75 years mo gusto, or 75 years old ka, gusto mo may pension ka, o may nakukuha ka na ganito na sa retirement fund mo. Ibig sabihin, i-divide natin siya into 15 years. Kasi 75 less 60 years old, 15 years ang natitira, or i-withdraw natin siya sa loob ng 15 taon. Ibig sabihin yan, mga kapeso, 15 years times 12 months, 180 months natin papakinabangan tong 1,606,000 pesos. Pero magkano ngayon mga kapeso ang ating monthly para dyan? I-divide natin sa 180 months. Ibig sabihin mga kapeso, may retirement fund kang matatanggap simula 60 years old hanggang 75 years old na 8,924 pesos on a monthly basis. Kung hahatiin mo siya ng equally in 180 months. Sabihin naman natin mga kapeso na 30 years old ka na ngayon at maghuhulog ka ng 1,000 din para sa retirement mo at the age of 60. Same procedure tayo mga kapeso. Kada 5 taon, i-withdraw mo, i-redeposit mo, at tuloy-tuloy tayo maghuhulog ng 1,000 pesos. Hanggang dumating tayo sa retirement age natin na 60 years old. Dito, kung 30 years old ka na, ibig sabihin 30 years ka na lamang maghuhulog sa iyong Pag-ibig MP2. Ang total na nahulog natin kasama na ang tubo, mga kapeso, ay 1,112,000 pesos. Hanggang anong age mo gustong ma-receive ang iyong retirement fund? Sabihin natin 75 years old. Ibig sabihin yan, 75 years old minus 60, nung nag-retire ka, 15 years ang natitira. Ibig sabihin yan, 15 times 12 months kada taon, 180 months natin hahatiin yung pera na naipon mo sa Pag-ibig MP2. That is 1,112,000 divide 180 months, 6,179 pesos ang makukuha mo on a monthly basis. Sabihin naman natin mga kapeso, 35 years old ka na ngayon. 60 years mo, gusto mag-retire mga kapeso. Ibig sabihin, 25 years tayo maghuhulog sa iyong Pag-ibig MP2 mga kapeso. Tuloy-tuloy tayo maghuhulog, 10th year, withdraw, redeposit, ganun lang muna ang gagawin natin hanggang sa dumating tayo sa retirement age natin. 25 years tayo naghulog mga kapeso. Ang total na naipon natin sa Pag-ibig MP2 kasama na ang tubo ay 754,000. 75 years old, sabihin natin na gusto nating ma-receive ang pinaghirapan natin mga kapeso. So that is 75 minus 60 years old nung nag-retire tayo, or i-convert naman natin sa months ay 180 months. Ibig sabihin yan mga kapeso, kung i-divide natin sa 180 months, ang mai-receive natin sa loob ng 15 taon ay 4,190 pesos mga kapeso. Sabihin naman natin mga kapeso na 40 years old ka na ngayon. Maghuhulog ka ng 1,000 peso on a monthly basis hanggang sa retirement mo at age 60. Ibig sabihin yan mga kapeso, 20 years tayo maghuhulog. Withdraw, redeposit tayo kada 5 taon. Yun ang gagawin natin hanggang sa dumating tayo sa retirement age natin na ang total na naipon natin kasama na ang tubo ay 494,000 pesos. Sabihin natin na mag-retire tayo or papaabutin natin yung fund natin hanggang 75 years old or 15 years. O kung i-convert natin sa number of months ay 180 months. I-divide natin equally ang na-receive mo mga kapeso na 180 months. Ibig sabihin, on a monthly basis, may marireceive kang 2,749 pesos. Anong masasabi mo dito mga kapeso? Sabihin natin lalo na kung 25 years old, 8,924. Enough na ba yan considering na may inflation tayo? Magkano na lang ang value nito after 35 years? Kung 30 years ka naman, magkano na lang ang value nito after 30 years mga kapeso? Kung 35 years old ka naman, magkano na lang ang value nito after 25 years old or after 25 years? Kung 40 years old ka naman ngayon mga kapeso, magkano na lang ang 2,749 pesos after 20 years mga kapeso? May value pa ba ito? Ang tanong natin sa iyo ngayon kapeso, ano
ang balak mong gawin para mas malaki ang makuha mo na retirement or withdrawable amount every month sa retirement mo? Papalakihin mo ba ang monthly deposit mo? I-share mo naman ang iyong magiging strategy, mga kapeso. At ito pa, mga kapeso, sabi nga natin, pataas ng pataas ang dividend rate ng Pag-ibig. What if naman, mga kapeso, itong 6.66% ang gamitin natin yung 7.10%. Ito yung pinaka-latest na dividend rate ng Pag-ibig. Subukan lang natin, mga kapeso. Pero hindi ko sinasabing palaging 7.10% ang kikitain ha. Depende pa rin yan sa performance ng Pag-ibig syempre sa kanilang mga pautang at iba't ibang investment. Kung kanina, mga kapeso, 8,900, ngayon 9,846. Yan yung nagagawa ng mas malaking dividend rate. Kung 30 years old ka naman ngayon, 6,179. Kung gagawin natin itong 7.10%, mga kapeso, subukan nga natin kung ano mangyayari. Sa 6.76%, magiging 7.10%, mga kapeso, palitan natin siya, yung 6,100 pesos natin na withdrawable amount, magiging 6,700 pesos. Kapag 35 years old ka naman, mga kapeso, yung 4,100 mo kanina, magiging 4,474 naman, mga kapeso. At yung 2,700 mo naman kanina, magiging 2,892 kung 40 years old ka naman magsisimula na maghulog sa iyong Pag-ibig MP2 ng 1,000 pesos. Pero sapat ba ang mga amount na ito considering yung inflation, mga kapeso? Ano yung magiging strategy mo para mas tumaas ang mawi-withdraw mo every month pagdating ng retirement age mo? I-share mo naman sa amin, mga kapeso. Baka matuto kami sa'yo at gayahin din namin ang magiging strategy mo.